So, for today po is another shoe review na naman yung gagawin natin. So, tanong ko, naka-join na ba ang lahat sa running era? So, kung hindi pa at naghahanap kayo ng sapatos na pwede ninyong gamitin for everyday run, so, mai-recommend ko sa inyo itong Nike Air Windflow 11. This is the Nike Air Windflow version 11. So, may vlog ako last time which is yung Nike Windflow 10. So, mamaya susubukan din natin siyang i-compare. So, yung ating Nike Windflow 11 is yung color na napili namin is yung Orwood. Yan. So, para siyang avocado green. And yung dito niya sa sole. And then, yung upper niya is color parang light brown. Isang magandang feature nito is yung sole niya is mas thicker po siya kaysa dun sa mga Windflow 9 and 10. Yan. So, yung last ko is yung Windflow 10. So, may difference talaga siya. So, thinner yun. This one is mas makapal po siya. Which gives you a more plusher or more comfortable na run. So, yung technology na gamit nila dito is Cushlon 3.0. So, meron siyang air zoom unit. Kung titingnan nyo po, yung itsura niya is, yung bang parang mataas siya kaysa dun sa mga ibang Windflow na model. Ayan. So, yung dito niya, sa likod niya, kung makikita nyo, ito yung crush pad niya. And then, sa bandang dito is hindi na siya pointed. Para na siyang box. Yan o. So, yung ibang Windflow models is matulis yung dito niya. Parang malapit dito sa heel counter niya. So, dito naman po sa heel counter niya, papunta sa kanyang heel tab, ayan, is parang sinusundan niya yung fit ng yung ankle nyo. Ayan. And, yung tang niya is napaka-soft din po. At dito sa loob niya. Ayan. Disclaimer lamang po pala, no? So, hindi po ako expert na pag-review ng sapatos. So, based lang po ito sa experience ko as a user and consumer. So, kapag sinuot po ninyo ito, is mafe-feel nyo talaga na napakalambot ng loob niya. So, dito sa sole niya, dito sa tongue niya, dito sa toe box niya. So, malambot po siya. And then, nagamit na po natin ito ng 5 kilometers. So, punta tayo sa sole niya, no? So, yung signature po na sole ng Nike, which is yung parang waffle. So, non-slip din po ito. So, dito din po sa sole niya is may nakalagay na air. So, wala po siyang carbon. It's just Cushlon all the way. So, balik po tayo dito sa upper part niya. So, this material is mesh. So, it's an engineered mesh which is very comfortable and light. So, hindi siya mainit sa paa. Lalo na po sa long walks or runs or for everyday use. So, comfy po talaga siya and breathable. So, ngayon is punta naman tayo sa disadvantage nitong Nike Windflow 11. So, as experience po, no, so, hindi na po siya magandang gamitin ng runs na more than 5 kilometers. Kasi po, hindi po stable yung paa ninyo kapag kayo ay tumatakbo. So, I think it's because dahil sa napakalambot po niya. On the run na kayo is para siyang, ibig sabihin ko po na hindi siya stable is kapag on the run na po kayo is parang nagmo-move po yung paa ninyo sa loob kasi wala po siyang support dito. Dito sa sides niya, wala po siyang support. So, all the way po is napakalambot po talaga niya. So, hindi ko po to may recommend for very long runs or
for kung kayo ay nagre-racing, no? Pero, nasa sa inyo na rin po yan kasi iba-iba naman po tayo ng preference, no, sa sapatos. So, meron naman pong iba na ginagamit ito sa marathon, sa racing, which is, nagbibigay naman sila ng magandang review. So, yun is based lang po sa experience po. So, hindi po siya katulad nung na-review naming sapatos, which is yung Nike Rival Fly 4. So, soon po is gagawa po kami ng video which we are going to compare yung Winflow 11 at yung Rival Fly 4. So, para po sa inyo yon na before kayo bibili ng sapatos is matulungan po namin kayo. So, yung ating Nike Winflow 11 comes in different colors. So, may black and may lighter din na color for both men and women. So, for me po, yung sapatos na to is maganda for people na yung nagra-run lang and nagha-hike casually or for everyday, na yung purpose nila po is for health lang, no? And then, maganda din po ito for casual use and for everyday use, like kung nasa work kayo, o kaya ay running errands around the town. So, pwedeng-pwede ito kasi hindi naman sasakit yung paa nyo dahil napaka-soft po talaga niya. Dahil sa material na ginamit para sa sapatos na to. So, yung shoes din po na ito is maganda din po siya para doon sa mga kababaihan na yung ayaw mag-jog, yung walk lang po talaga, no? So, yung ayaw, kasi tayong mga girls is, we prefer shoes na malambot and yung pwede for long hours of standing. So, pwedeng-pwede po ito kung kayo ay nagtatrabaho. Ay, yung color black po ng Winflow 11 is mai-recommend ko for those people na gusto ng malambot na shoes and ginagamit nila for working. Especially kung yung trabaho ninyo is nag-require sa inyo ng matagalan na standing, or pwede din naman po na yung kung kayo po ay nagde-drive, syempre po is gamit na gamit nyo po yung paa ninyo. So, I recommend these shoes po para sa inyo. So, yung shoes na ito po is nabili namin from Lazada sa Nike na official store nila. So, yung original price po niya is nasa 5,495 pesos. But, nung nag-sale sa Lazada, yung official store ng Nike, is nabili namin ito ng around 2,200 pesos. So, kaya po namin siya nabili ng 2,200 instead of 5,495 is because nung time na yun is nag-sale si Lazada and yung official store ng Nike. And meron pa kaming ibang pair ng Nike shoes na binili. So, yan yung magandang part doon kasi naka-sale na sila plus more discount kapag bumili kayo ng other pair of Nike shoes. So, that's only in Lazada. So, sana po ay nakatulong ang video na ito para sa inyo kung kayo po ay may planong mag-purchase ng pair of shoes for your running era. So, please click like and subscribe po. And have a beautiful day, everyone. See you on my next video.